Hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel at YouTube TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po, update po ulit sa aming ihaw-ihaw. Time check po pala guys ay 8:10. Ayan po, alas 8:10 ng gabi. Tingnan po natin kung ilan may natitira pa ba sa ating mga ihaw-ihaw. Alas 8 po, alas 8:10 po ng gabi. Medyo, ayan guys, bali medyo konti na lang yung natira. Hindi pa sa ating mga ihaw-ihaw, pero may natitira pa po. 34. Ayun na, sorry. Oo nga, thank you. 16 lang pala, dagdag ko ng 20. Salamat. Buti anis si ate. Mga kanegosyo, update po sa ating ihaw-ihaw. Time check po ulit ay 8:10 ng gabi. Ayan po, check po natin yung ating stante. Ayan po yung natira, hotdog. Medyo marami pa yung hotdog. Medyo matumal ngayon guys. Ayan yung ating hotdog. Marami pa, 2, 4, 6, 8, 9. 9 pieces. Tapos yung ating dugo ay nasa kulang-kulang 20 pieces po yata. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 25 pieces pa. Tapos dito guys, yung ating naluto na. Medyo matumal ngayon guys. Tapos dito meron tayong nakasalang na mga laman pa. Ang dami po pala na barbecue namin ngayon ay nasa, yung aming laman po ay nasa 12 kilos. Tapos po yung aming 4 na blocking dugo, tapos 5 kilong isaw ng manok. Tapos guys, eto meron pa tayo ditong laman na tira. Nakalagay siya sa freezer. Bali, 4 na ganito po yung nagawa ng aking mister. Tapos may natira pa po tayong isang ganito, planggana. Tapos dito sa baba, check natin, meron pa po tayong atay. Meron pa tayong atay ng baboy. 2, 4, 6, 8. And guys, medyo matumal ngayon. Yung atay po namin ng baboy ay nasa 2 kilos. Yan, magsalang tayo ng atay. Hindi po talaga lagi siyang nauubos. Pero, ayan, maaga pa naman siya, kaya magtinda pa po tayo. Ayan, may isi-share lang po ako sa inyo sa aking pag-iihaw-ihaw tungkol po sa pera. Mga kanegosyo, ayan, patuloy po tayo sa ating video. Bali, isi-share ko lang po sa inyo yung aking ginagawang yung tungkol po sa ating kaperahan. Ayan guys, kaperahan. Dahil ito po yung importante sa pagtitinda. Sinishare ko po sa inyo dahil naranasan ko po ito. Tapos po ay bali, ito po yung ginagawa ko sa pera. Pagpasensya niyo po. Ito po yung lagayan namin ng pera guys. Madumi na siya kasi sobrang tagal na po itong aking arenola na nilalagyan ng pera. 2009, nag-umpisa po akong mag-ihaw-ihaw. Ito na po yung gamit ko. Hindi pa po siya napalitan. Kaya, yan po. Pagpasensya niyo po. Tapos, dito ko po nilalagay yung mga buo. Guys, ayan. Yung lagayan ng mayonnaise. Dito ko siya nilalagay. Kasi po, na-experience ko po yung gano'n na dati po, hindi ko po naisipan na gumamit ng ganitong lagayan para sa mga buo na pera. Bali, ang gamit ko po dati ay dalawang arenola o dalawang lagayan ganito. At pasensyahan nyo po, madumi na po talaga yung aking mga lagayan. Tapos, dito po, yung isa, nilalagay ko yung barya. Dito yung mga barya. Tapos yung mga buo, tigpa 5 pesos dito nakalagay. Dati ang ginagawa ko, tapos dito naman yung buo. Guys, pagka ang nangyayari po, pag napuno po ito, yung halimbawa, nilalagay natin dito guys. Ginagawa ko po ay nilalagay. Dati po kasi, sama-sama na po yan, lalo na pag maraming customer. At ganyan po ang ginagawa ko. Puno po yan, lalo na pag puro
di siya buo, mga tigil 100, tigil 20 pesos, puno po yan. Tapos, nandun po yung mga customer namin. Kitang-kita po yan ng mga customer or ng mga bumibili. Bali, lalo na pag marami pong mga bumibili, ang pera po talaga kasi guys ay mainit sa mata ng tao. Kaya po, na-encounter po namin yung ganitong kaso na sinasabi ng customer na nagbabayad na raw siya ng halimbawa 100, nagbabayad na siya ng 100 pero hindi pa siya nagbabayad. Nakatambak po dito lahat yung mga pera. Nakatambak siya ng ganyan. Ngayon, hindi mo siya madidinay kasi nakikita nila kung ano pong nakikita nilang pera dito sa ibabaw. Yun po yung aangkinin nilang pera, lalo na pagka natataranta ka. Tapos maraming customer kasi kadalasan po talaga guys, pag yung sa amin, madalas nagsasabay-sabay yung mga customer, lalo na pag atrasado na kami naglalatag, ay naghihintay sila. Kaya yun, nagkakaroon kami ng case na gano'n para wala nang gulo. Ang ginagawa namin kahit na hindi siya nagbabayad, na ibibigay namin yung sukle. Ang tendency po nun guys ay nalulugi tayo dahil binibigyan ko pa siya ng barbecue, tapos inaangkin niya na nagbabayad na siya ng 100 tapos hindi pa pala, tapos susuklian mo pa siya. Kaya po nagkaroon ako ng idea na kailangan ilagay ko siya sa ganito na hindi nila nakikita yung pera mo na buo. Ayan, nilalagay po namin dito or sa isang lagayan na hindi nila nakikita na or malaking arinola. Tapos ganyan na po yung ginagawa ko, nilalagay ko po dito yung buo. Pagka yung bago pa lang bili, halimbawa may bagong bili, dito ko muna siya nilalagay. Tapos pag umalis na yung bumili or medyo saka ko siya nililipat dito. Kasi may case po na gano'n, katulad po nung nakaraang linggo lang. Ayan guys, pasensya na po kayo sa natin. Katulad nung nakaraang linggo lang, may customer kami na nagsabi siya na bumili siya sa akin ng 2 pirasong atay. Ang halaga po namin ng atay namin is 16 pesos ang bawat stick. So bali bumili siya ng 2 pirasong atay. Ang pera niya is 50 pesos. 50 pesos guys. Dito, ang pera po dito ay 250 pesos. Yung binili ng isang customer na isa, tapos yung sa kanya, ng customer namin na yun. Tapos sinabi niya sa akin na 100 pesos daw yung pera niya. Kaya guys, pag ganun, madali natin paliwanag or madali natin, yung mga taong ganun, madali natin silang masopla or ipakita sa kanila na ito lang yung pera na nandito. Yun guys, sinabi ko po dun sa customer namin na ma'am, ito lang po yung pera na nandito. Kasi sinasabi po niya na ang pera daw po niya is 100 pesos. Kaya po guys, ayan po yung ginagawa ko. Hindi na po siya nakapag-deny. Kaya, ayan po, sinabi niya na lang na nagkakamali siya. Pero may intention talaga siya guys na ganon. Kasi kung may 100 ako na nilagay dito, sigurado sasabihin niya na sa kanya yun. Kaya po, talagang ang ginagawa namin ay hinihiwalay namin yung mga buo na hindi nila nakikita. Kasi may ganun talaga na sinasabing sa kanila yung pera na yun kahit hindi sa kanila. Kahit hindi yun ang binabayad nila, lalo na pagka maraming customer na tataranta ka na. Ayun guys. Ayun, yun yung yun yung ginagawa ko pagka hiniwalay. Ganyan muna yung ginagawa ko. Tapos mga maya-maya konti na walang reklamo, saka ako nililipat yung pera dito sa lagayan nito. Yung buo. Para kung sakaling mag-complain siya na ganito yung pera niya, nakikita na yun yung pera niya na nandito. Halimbawa, mag-complain siya ng 100, tapos 50 pesos lang yung pera niya, papakita mo, ito lang po yung pera na nandito. Paano po kayo nag-complain ng 100 pesos? Ito lang po yung pera. And guys, yung technique ko po sa pera, kasi mainit po talaga yung pera sa mata ng tao. Kaya ganun po yung aking ginagawa. Tapos dito nakalagay yung mga take pa 5 pesos na buo, 20 pesos. Tapos dito naman yung tig-tigis. Ganun po guys, yung tips ko sa inyo, konting tips lang po. Ito, alam ko kung sa iba po, ganito rin po yung ginagawa nila. Sinishare ko lang din po yung ginagawa ko kasi maraming beses na po talagang nangyayari sa amin yung ganong kaso.
na nagsasabi na nagbabayad na daw sila pero hindi. May time pa na nakikipag-away ka pa or nakikipag-debate ka pa kasi nga hindi talaga siya nagbabayad. Kaya nung ganito na yung ginagawa namin na hindi sila masyadong na-attract sa pera kasi akala nila ito lang yun, wala silang nakikita. Kaya kailangan itago natin yung buo natin na pera, yung pera natin na buo. Yan guys, pag ganyan wala ng tao saka ako nagbibilang. Yan, itatago natin yung mga ganito kasi pag ganyan naiinganyo talaga sila, tapos pag dalawa pa yung ganyan puno, parang iba yung tingin ng sasabihin nila na ito yung ganito yung pera namin kahit yung pera nila is 20 pesos lang. Eh ikaw naman na ayaw mo ng gulo or medyo nakakalimot ka rin, binibigay mo. Kaya ganun po ang ginagawa ko ng technique. Hinihiwalay ko na yung pera sa nakatago na lagayan na hindi nila nakikita yung pera. Yan, ito pong kulay na to hindi po siya nakikita, hindi siya masyadong nakikita kung ano yung pera na nandyan, kung anong halaga ng pera na nandyan. Yan lang po yung isi-share ko sa inyo na tips sa ating pag-iihaw-ihaw. And ngayon po ay medyo may natira pa tayo. Ganun po talaga yung pagninegosyo guys. May natitira-tira, hindi laging ubos, kaya tsaga-tsaga lang. At ang ginagawa ko po ay yung meron tayo na ihaw doon, kailangan ipaubos ko yan kung ano yung nandyan. Tapos yung nasa freezer na pinakita ko sa inyo kanina, yung laman na nakamarinate lang, hindi po natin iihawin yun kasi bukas pwede pa po natin yung ihawin. Mas lalong tumatagal yung pag-marinate ng laman, mas lalo siyang sumasarap. Kaya yun guys, ayun, nabilang po pala tayo sa ating benta ngayon bago tayo mag-end. Bilangin lang natin kung magkano yung ating naibenta sa araw ng Huwebes. Na-expect ko po ngayon guys na mapaubos natin kasi araw ng Huwebes po dito sa aming lugar ay merong volleyball dito. Sa harap po kasi kami ng gym or ng covered court. May volleyball po kasi dito, kaya yung nakaraan kulang po yung mga bento. So kulang po yung paninda namin ng nakaraan. Kaya na-expected po ngayon na makaubos tayo pero may natira pa. Pero okay lang po yan, ganun po talaga. Yan, bilangin lang natin yung ating benta. Hindi naman siya ganun kadami yung ating natira. At babawi na lang tayo sa susunod na bukas o sa Sabado kasi ang malakas dito sa amin Sabado at Linggo at saka ganitong araw, pero medyo konti lang po kasi isang team lang po yung naglalaro ngayon, kaya konti lang yung bumibig, masyadong naubos. Kasi yung last time po namin ng Huwebes, bali 4 kilos na hotdog yung napaubos natin sa araw na yun kasi nagkulang po yung aming pork barbecue. Bali 300 sticks lang yung aming pork barbecue nung time na yun, Huwebes na ubos siya. Kaya in-expect ko ngayon na malakas din kasi may volleyball. Tingnan po natin yung ating buo na benta. Ayan guys, 1, 2, 3, 4, 5. Bali 400, 5,000 na po ito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So bali ito pong take to 200s at saka 100s is 50 pesos, 1.5 po ito. Tapos ito po ay 5,000 ating buo. So bali may benta tayo sa buo na 6.5. Yan po guys, 6.5. Hindi pa po ito yung kabuuan natin na benta kasi may tira pa po tayo, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ngayon 6.5 yung benta natin ngayon. Tapos meron tayo dito ng baya. May baya tayo siguro mga 100 pesos to mahigit 150. Tapos ito naman yung ating coins na 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 180. So bali may benta tayo ng 6,700. Ayun, pagpalagay na natin 700 kasi meron kami talagang barya dito. 6,700 yung benta natin sa araw ng Thursday. Yan guys, okay na po ito. Sobrang nagpapasalamat na rin po kami. Ayan, kahit pa paano hindi po tayo na zero or ito, malaki na rin po itong benta na ito. Kahit hindi po tayo na-ubos kasi pwede pa naman po natin ibenta yung kinabukasan. Ayan lang po guys yung ayusin ko lang yung ating camera. Ayan yung aking anak ay medyo naliligpit na siya. Papaubos lang po natin yung ating naihaw bago tayo magligpit.
Yan lang guys yung video ko sa araw na ito. Naman po, nakapagbigay po ako sa inyo ng idea tungkol po sa ating kaperahan. Ayan kung paano po, kung ano po yung technique na ginagawa ko sa pera. Kasi talagang pagka nakabuyang-yang or nakalatag lang yung ating pera, mainit po talaga sa mata ng tao. Kaya kailangan i-diskartehan natin kung paano hindi siya mainit sa paningin nating mga customer. Ay, hindi naman po lahat, pero hindi po talaga maiwasan na may ganung customer. Meron ding honest, katulad kanina, na sobra yung sukli ko, binalik na. Ayan. Shout out sa mga honest na customer natin. Maraming salamat po. And ayan, hanggang dito na lang po yung video ko. Nawa pinakapagbigay ako sa inyo ng idea. Check nyo rin po yung aking YouTube channel. May mga tips din po ako kung paano po gagawin sa mga natitirang barbecue. Kung ano po yung ginagawa ko sa mga natitirang noon. Tapos, yung sa mga basting ko sa sauce natin sa ating barbecue, may video po ako, kompleto po ako nun guys. Check nyo na lang po yung aking YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat and ayan, God bless po sa ating lahat and nawa po'y pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Higit sa lahat sa ating pagninegosyo. Yan guys, thank you for watching and bye. Keep safe po and God bless. Bye! Mga kanegosyo, yan po, nag-umpisa na po yung mister kong maglinis kasi medyo anong oras na? Anong oras na, nak? Pakicheck nga, nak. Anong oras na? Medyo gabi na. 9:09 na po ng gabi. Kaya ayan po, medyo magligpit. Dahan-dahan na tayong magligpit. Ang natira na lang na may apoy namin ay yung doon sa extension namin na ihawan. Yan, kasi papaubos muna natin itong natira na mga naluto na. Yan guys. Paubusin natin yan bago tayo magligpit. Naglinis na rin yung aking anak ng stante.